Last week, dinala ko sa MJL ang mga fairings ni Pili para ipa-makeover. Nagkaroon na rin ako ng chance na malibot ang kanilang shop and nakapag-try pa akong mag-car wash. At nasilayan ko pa ang dream car ko. Woo! What's up, everybody? Hey! Lego! What's up everybody? So, dito ulit ako sa MJL ngayon para i-check yung mga fairings ni Pili and tingnan na rin yung mga procedure. So, very hands-on owner tayo ngayon kaya pasok tayo dito sa MJL para kumustahin yung fairings ni Pili. Bago ko pala i-check ang mga fairings ni Pili, ito pala yung nadat na namin that day. Very busy ang mga person kasi marami silang inayos na mga cars with different services yan. So guys, ito na yung mga fairings ni Pili. Yung mga condition. Bye-bye white na. Hello to Bacanori. From last week na visit ko dito, totally walang nabago sa kondisyon ng fairings ni Pili. But anyway, before pala ito lihain is kailangan munang i-remove ang mga decals sa fairings. At dahil naiinip na ako and di na rin ako makapag-intay, nag-insist na ako na ako na lang magtatanggal. Ako na kayo magtanggal dito, no? Kanya Mar, tanggalin ka na ba yung sticker nito? Ako. Ano tanggal ah? Yung sa may side fairings na decals ang inuna ko. Akala ko nga madali ko siya ma-remove pero mahirap pala. But with the help naman ni Kuya Leomar is napabilis ang pagtatanggal. After ma-remove lahat ng decals is lilihain na using 1,000 grit of sandpaper with water. Sa case ng mga fairings ni Pili is hindi naman ito ginamitan ng paint remover kasi legit white color naman na to. Kumbaga walang patong ng another paint. Yung malalang tama din nung isa sa mga fairings ni Pili. Kumbaga may malala siyang scarness dito. Ayan, natanggal ko siya. Nawala siya dito. So kinakapa ko lang to kung meron pa akong makapa na medyo malalim. Tapos lilihain ko ulit kasi kaya naman siya makuha ng dila. Pinasubok din pala nila sa akin dito yung ginagamit nilang mini upuan. In fairness, saktang-sakto yan. Alam niyo naman ako sana magsasakto yan eh. Sa other fairings is same process lang naman yung ginawa. At habang nagliliha nga kami, hindi naman maiiwasan ng chismisan. Baka kung magkatrabaho siguro kami ni Kuya, wala kaming matapos na trabaho kasi puro chismis lang yung inuuna namin. And then using soldering iron, papadaanan lang yung part ng fairings na may crack upang ma-hold nito together yung cracks. Ang soldering iron kasi is ito yung pinaka-welding equipment pagdating sa mga plastics. Yung paghinang pala is merong sa harap and sa likod, same as the other part of the fairings. And using 36 grit of sandpaper, niliha yung mga part ng pinaghinangan. I was amazed pa nga kasi meron palang mga ganong kagaspang na sandpaper, as in sobrang tigas niya to the point na hindi na yun matiklop. Look at that guys, oh, parang wala nang bakas ng pinaghinangan tsaka ng cracks. Nagcut na dito ng fiber na ilalagay sa may part ng pinaghinangan. So, hinulma lang yon based sa may hole. W fiber para mas makapal and then I don't know the purpose kung bakit parang kinrampled ni Kuya yung fiber. Pero isa lang sigurado ako. Dito tayo tinitipid dito sa MJL. Kaya mo, yung gamit ni Kuya Leomar na fiber. Makapal. In a small container, minix na ang resin and hardener na ito yung ia-apply sa fiber na ididikit sa fairings. Walang specific na ratio kung ilan yung minix ni Kuya. Tansyahan na lang based dun sa paglalagyan ng mixture. So, kaya maunti lang kasi hindi naman karamihan yung lalagyan. Nag-change din into green yung color simula nung minix na. Amazing! Sinubukan ko rin ang pag-a-apply ng mixture. Actually, it's a great experience for me na masubukan yung ginagawa nila kasi marami talaga ako natututunan. At puring-puri pa nga ako sa ginawa ko. Galing nga, miss mo to. Opo, basic lang. Magaling po trainer ko eh. In terms of pagdidikit ng fiber is hindi siya sabay na in-applyan ng mixture. Siguro para dahil mas dumikit yung fiber sa fairings and ma-absorb. Ito yung mixture. So, ito na yung pinaibaran guys. Tapos, mag-wait lang ng 1 hour para matuyo. And then, habang pinawait to, mamasalihan mo na ito ni Kuya Leomar. Ito yung mga malalalim na tama na hindi na nakuha ng liha. Kaya, mamasilihan niya. Yan lang naman. Kasi dito, chinektukan na ni Kuya Leomar. Wala namang mga tama dito. Kaya, ito yung malalim.
Syempre, hindi ko naman palalapasin na hindi masubukan ng pagmamasilya, kaya for the go! Muntik na nga daw na hindi magpantay yung masilya ko. Feeling ko tuloy mahirapan sila sa pagliha dyan. So, ngayong araw, ayun lang yung ginawa dito. So, bali bukas, balikan namin siya for primer na, tsaka yung paint na mismo ng Passion Orange. And then, balikan ko na lang ulit kayo bukas for the update nung sa pintura na. Okay, so kita-kisa tayo sa day 3 ng restoration ng mga pairings ni Pili. For day 3, ready for repaint na. But before we proceed sa repainting is pinrepair muna ang mga paint na gagamitin. So for primer, nagmix lang ng epoxy primer paint and catalyst. Dito sa MJL, meron lang silang 3 common brands na ginagamit sa paint, which is Gilder, Weber, and Anzal. Inilatag na lahat ng fairings ni Pili dito sa kanilang repainting area. I'm not sure kung yun ba talaga yung tawag nila dito, pero yun na lang yung itatawag ko. Pagpasok dito sa kanilang repainting area is ito yung mga makikita. May mga LED lights sa wall, different kinds of fan, and then may division din na naghahati para sa isa pang repainting area. And then para hindi mapasok ng kahit na anong dumi or alikabok is gumamit sila ng PVC transparent and yellow curtains. Dito naman sa kabilang area is nadatnan nga namin na may pinapatuyo pa silang other fairings. Now, let's proceed sa first coat ng primer. To all the procedure na ginawa sa fairings ni Pili, ito na ata yung pinakamadali for me, lalo na't they have proper and complete equipment for this procedure. Kaya kung mapapansin nyo, ang bilis din talaga gumawa ni Kuya Liomar. While watching sa ginagawa ni Kuya, pinuntahan din kami ni Ma'am Eunice para lang kumustahin kami sa mga ganaps dito. Medyo busy kasi siya sa office niya to assist on customers na pumapasok sa shop. Pasay ka na lang pala. Bakit pa daw yan? Ipapigay niyo pa. Kaya, okay na to. Check po. After ko matry mag-paint, tinuloy na ni Kuya Liomar for the second coating ng primer. Based sa pagkaka-paint ko, yung comment ni Kuya is need pa daw ulit isprayan kasi meron pa siyang nakita na mga white and yung bakas ng pinaglihaan. Tapos ang saya lang din dito kasi binibiro-biro talaga nila ako. Katulad nito. Nag-wait kami ng until 30 to 45 minutes para matuyo ang primer and then lilihain. After that, isa ka naman ipipaint na ng Passion Orange. After 1 hour ng pag-iintay, agad naman nang nag-proceed si Kuya Liomar sa pagpipaint na ng Passion Orange. Ito yung pinakahihintay kong part sa lahat kasi after ilang weeks din ng paghihintay is finally nangyari na yung pagpipaint ng dream color ko. Just like the procedure kanina is same lang naman dito. So bale, 3 patong din and then after that is clear coat na. Sa pangalawang beses ko nang nasubukan ng pagpipaint, medyo nagamay ko na siya. And comment naman sa akin ni Kuya is, buti na lang daw hindi lumuha kasi napakapal din ata yung pagpipaint ko. Okay, so done na for day 3. Bale, yung mga nagawa naman kanina is paint na ng Passion Orange. Bale, another day is, sa other day, babalikan ko dito yung fairings ni Pili para na sa pinaka-result na. Kasi marami pa dito gagawin dito si Kuya Liomar. Bale, hindi na nagtatapos sa pinaka-coating ng pangalawang coating yun kasi lilihain pa daw. Tapos another patong color ng paint. So, balik na lang ulit for other day para sa result na mismo ng fairings niya. So, kita-kits for day 4 na. Before I end this vlog, gusto ko lang batiin ng belated happy birthday to Kuya Liomar. Thank you sa papansit mo nung day 3. Super nasarapan kami ni Kuya Ivan. So, yun lang for today. Thank you so much guys for watching at kita-kits tayo sa day 4. Bye-bye!